Tungkol po doon sa lalaki na napunta sa hell. Ang ano nga po, ang pamagat po ng aking mensahe is the question that's never asked by the man in hell. At dahil po doon sa kanyang mga tanong, naunawaan natin kung gaano ka-torturing at kung gaano kahirap ang isang taong masadlak sa loob ng impyerno. At nakita po natin how even more torturing, yung po bang makikita niyo na siya ay nandoon sa impyerno at nakikita niya ang magandang nangyayari na nandoon sa paraiso. Okay? And bilang follow-up ng aking sermon, I'm not going to talk about hell, but I'm going to talk about something na dapat natin ihanda ang ating mga sarili. Sapagkat makita natin, si Lazarus at that time, yung pulubi ay napunta sa paraiso. Why is it yung pulubi napunta sa paraiso at yung napakayaman na lalaki napunta dun sa impyerno? Sapagkat meron silang pagkakaiba. Ang dalawang ito. Yung isa, naghanda. At hindi naging dahilan ang kanyang kahirapan para siya ay makapaghanda. Kaya nga minsan, yung yaman, yung ganda sa buhay, ay nagiging hadlang. Alam po ninyo kung bakit? Sapagkat yan ang out of focus sa atin para tayo ay huwag ma-focus doon sa talagang dapat natin gawin. Ngayon pong hapon na ito, naniniwala ako na marami sa atin dito ngayon ang naniniwala din na we are living in the last days, right? Amen. Well, kung hindi po kayo naniniwalang ito po ang huling panahon, buksan nyo na lamang po ang Biblia at makikita po ninyo sa Matthew chapter 24 that all of those signs na sinabi o tanda na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo bago dumating at kunin niya ang kanyang mga minamahal ay nangyari ng lahat. Okay? Naghihintay na lang tayo ng sabi nga huling tunog ng trompeta. And that's it. Kapag tumunog na daw po ang trompeta, ay kukunin na ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Subalit sa Biblia po mga kapatid, mayroon daw po tayong dapat alalahanin. Kung ikaw isang mananampalataya na dapat kang mag-alala because there are still dangers that lurks ahead sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Tinawag nga ito ng Biblia una, backsliding. Okay? May mga Kristiyano na magbabackslide pa rin. Tatalikod totally sa kanilang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Binanggit din po yung word na lukewarm. Ang sabi po doon sa Book of Revelation, hindi you're not hot nor cold, but you are lukewarm. Sa wikang Tagalog, ginamit po yung word na malahininga. Maligamgam, sabi nga. So hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ang sabi po ni Yahweh doon sa Book of Revelation, I'm going to what? Isusuka kita. So, another word, pangatlong word na ginamit doon na mga dangers na pwede nating, dapat nating iwasan sa buhay natin in the last days is the word panlalamig. In Matthew chapter 24 verse 12, sabi doon that in the last days, many of those who love God will grow wax cold. Manlalamig ang mga taong nagmamahal ng mainit sa Kanya. So there are three important things na dapat nating maunawaan at iwasan ngayong tayo po ay naglalakad sa huling panahon. There's the word backsliding, hindi kayo mananampalataya na, o maaring nagiging lukewarm. Okay, medyo mataas masyado yan, lukewarm. And another word is getting cold. Malamig ka na sa iyong faith. Pero merong isang bagay na pag-uusapan natin na hindi masyado nabibigyan ng pansin, another trap or maaaring danger ahead na hindi tayo masyadong nagiging maingat dito. You might fall in this kind of, ibig sabihin, trap or hole sa buhay natin ito. Again, ang punto ng aking mensahe, para maiwasan ng mga taga-Lord of the Harvest, pure Christian, na mahulog sa mga ganitong klaseng trap. Sapagkat kay rami ko nang nakitang mga Kristiyano na tumalikod na, nanlamig na, naging maligamgam na rin, pero meron din mga Kristiyanong nahuhulog dito sa klase ng trap na ito. And that is the trap of sleepiness. Wow, nakita ko sa ibang mga mukha ninyo, parang bago ito Okay? Natutulog. Sino mo mahilig matulog? Ako mahilig ako matulog, kaya wala akong panahon matulog
Okay? But I'm not talking about the physical sleeping. But I'm talking about the spiritual sleeping of a Christian. Okay? So pinamagalan ko po ang aking mensahe, thou shall not sleep. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka natutulog na kagad dyan. Okay? Ayan, okay? Thou shall not sleep. Kung meron 10 utos ng Diyos, gawin natin itong pang-11 utos ng Diyos. Thou shall not sleep. Okay? At maaaring, sabi ko nga kanina, maaari itong bagay nito ay bago sa inyong pandinig, pero it was already been sermon by Jesus Christ, by John the Baptist, John the Beloved, and even Paul the Apostle. Kaya ngayong araw na ito, bubuksan po natin ang ating mga Bible in 1 Thessalonians chapter 5. We're going to read from verse 1 hanggang verse 6. Okay? Tingnan po natin ang ating mga Bible. 1 Thessalonians chapter 5, 1 to 6. Okay? At dito po, nagsalita po rito si Apostol Pablo. Parang wala akong, may sounds ba ako dyan? Parang personal kong boses to naririnig ko. Parang meron ako natural na Okay. Hello. Medyo konting pa. Now let's read 6 verses from 1 Thessalonians chapter 5. Sabi po rito ganito, but concerning the times and season, brethren, so nagsasalita po rito si Paul tungkol sa huling panahon, sa panahon na bago bumalik ang ating Panginoong Jesus. Ito daw po ang sabi niya. This is another sign na malalaman natin kung paano o kailan darating ating Panginoong Jesus. Sabi niya ganito, brethren, you have no need that I should write to you, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. Sabi rito, ang ating Panginoong Jesucristo ay darating na gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Okay, tandaan natin, usually talaga ang magnanakaw sa gabi, pumapasok ng bahay, di ba? Lalo na sa lahat, madilim. At pangalawa, ang mga nandoon sa loob ng bahay, natutulog. Nandiyan ba kayo? Okay? At pangatlo, ang magnanakaw ay pumapasok sa panahon na hindi alam nung may-ari at hindi inasahan, di po ba? Wala naman tayo nakita sigurong magnanakaw na nagpaalam muna, nagpadala muna sa ng email or text. Okay, sabihin sa inyo na ngayong 1:30 ng madaling araw, papasok ako sa inyo. Eh, wala naman pong ganon. Why? Because yun yung tinatawag na the element of surprise. Okay? Now, tingnan po natin, tuloy natin. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman. So, dalawang bagay ang in-example dito ng ating Panginoon Jesucristo. Ni Apostol Pablo rito. Una, sabi niya gano'n, kapag yung mga tao ay sumisigaw na ng peace, safety, peace. Yung iba, they are pretending na meron na tayong peace. Yung iba naman sumisigaw ng nagde-demonstrate na kailangan namin ng kapayapaan, kinakailangan namin ng proteksyon. Sound familiar sa panahon natin ito? Ang mga demonstrasyon ngayon, di ba, yan ang mga sinisigaw? Peace, safety, protection, human rights, and everything. Sabi niya gano'n, pagka ito na ang nangyayari sa mundo, tandaan ito. Hindi pa siya tumigil dito, si Apostol Pablo. Pangalawang bagay na sinabi rito ni Apostol Pablo ay ito.